As we listen to the Word of God, can we bow our head and let us pray first? Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Lord, we praise you. We glorify your name. We bless your holy name, Lord. For you are King of kings and the Lord of lords. Lord, enlighten us, Lord God, in your word, Lord God. Lord, enlighten us, Lord God. Help us to understand your word, Lord God, and act on it, Lord. Hallelujah. Lord, hallelujah. As we stand in this pulpit, Lord God, hallelujah. I praise you, Lord, hallelujah. Lord, give me strength, give me wisdom. Heal me, Lord, hallelujah. Lord, give me strength, Lord God, hallelujah, to proclaim your goodness and to encourage every one of us, Lord God, in Jesus' name. Lord, salamat po, Panginoon. Naniniwala po ako, Panginoon, this is the day that the Lord has made and we will rejoice and be glad in it. Lord, hallelujah. Lord, magsasaya po kami, Panginoon, dahil alam po namin, Panginoon, maririnig po namin ang iyong salita, ang iyong mga pangako, Panginoon. Lord, salamat po, O Diyos, in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po muna natin ang Diyos ulit. Amen. 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 Hallelujah. Bakit lagi natin sinasabing palakpakan lagi natin ang Diyos, ano? So, He deserved naman talaga, no? He deserved naman. Minuminuto nga ng ating buhay, pinagpapala tayo. Minuminuto, may hininga tayo. Hanggang ngayon, may time pa tayo. Kaya, karapat-dapat lang talagang palakpakan ng Diyos. Huwag tayong magsawang palakpakan ng Diyos. Kasi po, naniniwala po ako na patuloy na habang pinipraise mo ang Panginoon, sabi nga no, Ate Daisy, I'm so blessed. Habang you are so grateful talaga sa Panginoon, ay patuloy kang pinagpapala ng Diyos. Amen? Hallelujah. Hindi nawawala yung iyong pananampalataya, yung iyong joy sa Panginoon, yung pananampalataya mo sa Panginoon habang nagpapasalamat ka sa Diyos na may lumikha ng langit at lupa at lumikha ng buhay mo. Amen? Praise the Lord. Amen. Nasabi na po ni Brajel. Nasabi na rin eh. Parang ano na lang to eh. Pero purihin ng Diyos. Hallelujah. Ako po'y galak na galak dahil napakabuti po ng Diyos. Talaga. At now our team is entering the promise. Pagpasok sa ipinangakong lugar ng Diyos. Amen. At makikita po natin yan sa Joshua 1:9. For the Lord your God will be with you wherever you go. Amen. Hallelujah. Have I not commanded you? Hallelujah. Alam niyo po, ang nagsasalita po nito ang Panginoon. Amen po ba yan? Naniniwala po ba kayo? Ang Diyos po ang nagsasalita nito kay Joshua. At ngayon, sinasabi po sa atin, kasi po ito po yung team natin ngayong March. Amen? Sinasabi ng Panginoon, Linden, have I not commanded you? Tanbir, have I not commanded you? Edeline, have I not commanded you? Julian, have I not commanded you? Sa Tagalog po, di ba sinasabi ko sa'yo? Di ba sinasabi ko na sa'yo? Kaya nga ito sinasabi ng Panginoon kasi nararamdaman ng Diyos si Joshua na natatakot. Nararamdaman ng Panginoon si Joshua nangangamba. Ang tanong po, alam ba ni Joshua na hindi siya pababayaan ng Diyos? Hallelujah. Minsan, tayo, sa buhay po natin, minsan, sa ating pong hinaharap, pakiramdam natin, hindi aware ang Diyos sa nararamdaman natin. Tama po ba? Minsan, sa buhay natin, hindi natin nararamdaman o ang Diyos ay may bigay sa ating kapayapaan. Tutulungan niya tayo. Ang tanong, aware ka ba sa pangako ng Diyos? Natuto pa rin ng Diyos ang kanyang mga pangako? Aware ka ba na alam ng Diyos ang pinagdadaanan mo ngayon? Aware ka ba na nothing is impossible with God? Aware ka ba na yung hindi kaya ng tao, kaya ng Diyos? Kaya nga, have I not commanded you? Have I not commanded you? Aware ka ba na siya yung nagbibigay ng buhay na walang hanggan? Aware ka ba na sinabi ng Diyos, delight yourself unto the Lord, and He will give the desire of your heart?
Aware ka ba, kapatid? Hallelujah. Sa plano ng Diyos sa buhay mo? For I know the plans I have for you, says the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a good future. Yun ang plano ng Diyos sa bawat isa sa atin. Aware ka ba? Aware ka ba na napakabuti ng Diyos sa buhay mo? Aware ka ba na hindi ka niya pababayaan kailanman? He is our victory. Yung kinanta natin kanina. Oh, we're so blessed. We're so blessed. Hallelujah. Alam niyo po, habang nag-worship ako kanina, talagang, I feel the glory. I feel the presence. I feel the goodness of God in me. Hallelujah. Aware ako sa lahat ng salita ng Diyos sa aking buhay. Kaya sinabi ng Panginoon, baka nakakalimutan mo. Have I not commanded you? Baka nakakalimutan nyo na mabuti ako. Baka nakakalimutan nyo na tapat ako sa inyo. Baka nakakalimutan nyo na hindi ko kayo pababayaan ni iiwan kung kayo'y patuloy na mananampalataya sa akin. Have I not commanded you? Sabi ng Panginoon. Grabe, sinasabi yan kay Joshua, sinasabi sa mga Israelita, at sinasabi sa pamilya ng JBMSIM. Hindi ito motivational word lang ng Panginoon. Hindi ito motivational word lang ng Panginoon. Ito kaya niya sinabi ito, gusto niyang manaig ang salita niya sa buhay mo. God wants His word to prevail in you. God wants you to rely on Him, not in yourself. Amen? Not in yourself. Not in your wisdom, not in your knowledge, but by the word of God. Amen? Para hindi kayo ma-discourage. Para hindi kayo matakot. Hallelujah! Amen? Palakpakan natin ng Diyos. Hallelujah! Gusto ng Diyos na umasa ka sa Kanya. Galing! He is the King of Kings, the author and the finisher of our faith. Gusto ng Diyos, hallelujah, na mag-rely ka sa Kanya, kapatid. Alam niyo po, ito pong susunod na verse, hindi po ito kabilin-bilinan ni Lola. Sabi po sa Joshua 1:9, sa Tagalog, hindi po ito, ulitin ko po, hindi po ito kabilin-bilinan ni Lola. Kabilin-bilinan po ito ng Diyos. Amen? Sabi po, tandaan mo ang bilin ko. Hello? Tandaan daw po natin. Sabihin po natin, tandaan mo ang bilin ko. Magpakatatag ka. Ako na lang. Doon lang yon. Praise the Lord. Magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot. Huwag kang mawawalan ng pag-asa. Sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay kasama mo saan ka man magpunta. Mga kapatid, bawat isa sa atin may promise place o may promise ang Diyos sa bawat buhay natin na inahanda ang Panginoon. Maaaring ito'y bagong season ng buhay. Maaaring ito'y bagong bahay. Maaari itong spiritual growth. Maaring itong restored relationship. Maaring ito'y bagong trabaho, kapatid. Hallelujah. Sa bawat isa po sa atin, may promise po ang Diyos. Kaya sabi niya, magpakatatag ka. Huwag kang matitinag. Sa buhay po natin, bago po marating natin yung lupang pangako, abot kamay na, no? Abot kamay na yung church natin, no? Abot kamay na. Grabe, I'm so blessed. Talagang tapat po ang Diyos na pinaglilingkuran po natin dito. Hindi po siya patay, buhay po siya. Hindi po siya nagbabago noon, ngayon at kailanman. He never leave us nor forsake us, mga kapatid. Magtiwala kayo sa Kanya. God knows everything. You did not know everything, but God knows everything in your life. Saan ka magtitiwala? Sa tao, sa Diyos. Amen. Sa Diyos.
Pero bago po natin marating yan, mga kapatid, may transition. Kasi po, ang aklat po ng Joshua, makikita po natin ang mga Israelita ay papasok sa lupang pangako. At hindi po natapos doon. At sa mahabang paglalakbay po nila na 40 years na paglalakbay, tayo po ay may pangako po ang Diyos. Hallelujah. 11 years. Hallelujah. Salamat po sa Panginoon. Hallelujah. At naniniwala po ako sa ating paglalakbay, patuloy po tayong sasamahan ng Diyos. At namatay po si Moises, at ngayon ang leadership po ay may ipapasa naman kay Joshua. Ito po yung panahon, ito pong aklat ng Joshua, ito po yung panahon ng pagbabago. Hello? Amen. Ito po yung panahon ng pagbabago. Ito po yung panahon ng takot. Siyempre, di ba? Baka wala tayong pambayad doon. pero naniniwala ko, di tayo pababayaan ng Diyos. Amen? Amen? Binigay nga sa atin yun eh. Amen? Pag binigay sa atin, hindi niya tayo pababayaan. Hallelujah! Hallelujah! Ito po yung panahon ng pananampalataya ngayon natin sa Panginoon, kung gaano tayo katibay. Kung ikaw ba'y mag-give up o hindi. Ito yung panahon ngayon. Kasi may transition ang buhay eh. May transition. Sa paglakad mo, paano ka ba lalakad? Yung may takot ba? Yung may pangamba ba? Yung bang hindi ka nagtitiwala sa Panginoon? Yung bang ikaw ay hindi nananampalataya sa Diyos na may magagawa siya sa buhay mo, sa buhay natin, sa church natin? Hallelujah! Kaya mga kapatid, hallelujah, sinasabi po ng Diyos sa atin, be strong and courageous. Be strong and courageous, for the Lord your God will be with you wherever you go. Amen. Nadadama mo ba yun? Alam niyo po, damang-dama ko po yung sinasabi ng Diyos ngayon eh. Sa bawat isa sa atin. Alam niyo po, kiligin kayo. Hindi lang po kayo kikiligin sa mga boyfriend, girlfriend. Hindi lang po sa asawa kayo kinikilig, kundi kinikilig kayo sa salita ng Diyos. Hallelujah! Dapat pag may salita, wow, Lord! Hallelujah! Grabe ang salita mo sa akin. Kinikilig ka. Excited ka. Parang hindi kayo excited. Be strong and take courageous. Huwag kayo mag-iisip muna ng iba, mga kapatid. Isipin niyo muna yung sinasabi ng Diyos ngayon. Hello! Kaya minsan, ano bang gagawin ko? Maglalaba pa ako eh. Meron pa akong ano dun eh. May kukunin pa ako sa ano eh. No! Hindi po natin matatanggap ang salita ng Diyos kung iba-iba po ang ating iniisip. Hello! Hindi po natin matatanggap yung kapangyarihan nagmumula sa Diyos kung ikaw ibang iniisip mo. Isipin mo ang salita ng Diyos, mga kapatid. Be strong and courageous, for the Lord your God will be with you wherever you go. Sinamahan niya tayo dito. Naniniwala ako, sasamahan niya tayo doon. Hallelujah. Naniniwala ako. At number 1 po, na requirements para sa transition po natin, if you enter the promise, 3 lang po ito, if you entering the promise, requires movement. Hindi sinasabi ng Diyos kay Joshua na manatili ka lang dito. Hindi na sinasabi, standby ka lang dyan ha. Hindi. Ang sinasabi ng Panginoon sa kanya, tumawid ka sa ilog Jordan. Siyempre, yung ilog Jordan yan, paano siya makakatawid kung wala yung kapangyarihan ng Diyos? Sabi niya, huwag kang matakot, Joshua. Huwag kang matakot, Luz. Huwag kang matakot, Rolly. Hawiin ko ang dagat. Hawiin ko ang mga problema. Hello? Hawiin ko ang lahat ng sigalot sa buhay para makatawid ka kasi ako ang iyong Diyos na tapat sa iyo. Hallelujah. Wow! Wow! Mapapawaw ka talaga na sinabi ni Ate Daisy. Wow! Talagang wow ka talaga doon sa sinasabi ng Diyos sa buhay natin. We need a requires movement. Hindi lang po tayo naka-standby dito. Kailangan po natin magpatuloy. Kailangan po natin na
yung pong pinag-aralan natin, dala-dala po natin yung spirit-filled. Dala-dala po natin yung karakter na fruit of the Spirit. Dala-dala po natin sa paglakad. Hallelujah! Sa mundong ito, yung walk in love. Hallelujah! Kaya po ibibigay sa atin yun. I-prepare na tayo ng Diyos. Pine-prepare din ng Panginoon si Joshua para lumipat sa lupang pangako. Hallelujah! Si Moises, natanaw niya lang ang lupang pangako. Pero si Joshua, nakapunta doon talaga. Ang lupang pangakong yun, sagana. Sasagana tayo mga kapatid. Hallelujah. Amen? Praise the Lord. Ang pangako ng Diyos hindi po passive. Ito po ay nangangailangan ng hakbang ng pananampalataya. Hello? Amen. Hello? Ito po sinasabi ng Diyos, hindi po ito passive. Ito po ay kailangan po natin humahakbang po tayo ng may pananampalataya sa Diyos. Tayo po'y naniniwala sa Diyos. Amen? Requires movement. Maraming Kristiyano. Ang daming pangako sa kanya ng Diyos. Pero hindi gumagalaw. Kasi takot sa failure. Takot dyan. Baka pagtawanan nila ako. No, amen. We need to encourage. Dito, nag-i-encourage tayo. Huwag niyo sasabihin na, ayoko dyan, hindi ako marunong eh. Yun doon ka lang ba sa comfort zone mo? Alam niyo po, pag nasa comfort zone lang tayo, hindi tayo naglilingkod, minsan, hindi tayo lumalago. Hello? Amen. Kung tayo po ay nandun lang, hindi tayo lalago. Kung ba nasa comfort zone lang tayo, kailangan, minsan, pag hindi tayo nagre-require sa movement, sa ating pananampalataya, nagkakaroon tayo ng negative thinking. Nagkakaroon tayo ng doubt. Nagkakaroon tayo ng doubt na, totoo ba yan? Sinasabi ni Pastor? Kasi nga walang hakbang. Walang hakbang ng pananampalataya. Kaya hanggang dun ka lang. Kung ano yung alam mo, dun ka lang. Kaya ngayon, yun ka lang. Kaya napakahalaga, requires movement ang ating pananampalataya sa Panginoon. Amen po ba yun? Ayaw nang iwanan mo na yung bisyo mo, kapatid. Yung bisyong yan, nakakahadlang yan sa pinagagawa ng Diyos sa buhay mo. Amen? Dapat po mga kapatid, yung bisyong yan, alisin mo na. Palitan mo ng vision. Hindi vision, kaya hindi bisyo. Amen? Vision na, Lord, nakikita ko yung kapangyarihan mo, naniniwala ako, gagamitin mo ko mightily. Yun yung vision. Vision ng, yung goal mo sa buhay. Doon ka lang ba? Hindi ka mag-movement? Hindi ka gagawa? Tuod ka lang ganun. Wala ko dyan. Ganun yun eh, no? Alam nyo pa, hindi tayo nag-move sa ating pananampalataya, hanggang dun lang ang pananampalataya mo. Katulad ng 10 spies. Ang nakita ng 10 spies bago sinearch kasi nila yung Kanaan, yung lupang pangako. Ay, malalaki ang tao dun. Ay, hindi natin kaya yun. Malalaki ang mog dun. Puro negative ang binalita. Kay Moises. Hallelujah. Ganun po hanggang ngayon, ganun ang tao. Pero hindi ganun ang JBMSIM. Amen. Pababa no? Amen! Amen! Hallelujah! Gusto po ng Panginoon, yun din the movement, tandaan po natin, hindi po natin mararating ang bagong season kung kapit ka pa rin sa luma. Amen? Hindi po natin mararating yung pananampalataya kung hindi mo bibitawan ang hinuhold mo sa buhay. Nakahold ka pa rin eh. Sabi ng Panginoon, alisin mo na yan, kapatid. Let it go. Let it go. Diba? Dapat ganon. Let it go na. Alisin mo yan, kapatid, para tumibay ang pananampalataya mo. Amen? Palakpakan po natin ang Diyos. Number 2.
Entering the promise, take courage comes from God's presence, not a human strength. Hindi po sinabi ng Panginoon, be strong because you are capable. Amen? Sinabi niya, be strong for I am with you. Amen. Ang tunay na lakas po, mga kapatid, tandaan po natin to. Ang tunay na lakas, alam niyo kung ano? Hindi po self-confidence, kundi God's confidence. Amen? Yung nananahan ka sa presensya ng Diyos. Kaya nga sabi, I can do all things through Christ who strengthens me. Hallelujah. I can do, magagawa ko ang lahat ng bagay dahil binigyan ako ng lakas na kaloob ni Kristo. Hallelujah. May lakas, may tibay. Kaya anumang problema ng ating hinaharap, may lakas na binibigay ang Diyos sa ating mga buhay. Yun po yung sekreto po ni Joshua. Hindi yung kanyang presensya, kundi ang presence ng Lord. At makukuha po natin ang presence ng Lord while we are worshiping truly to the Lord. Hello? Makukuha po natin ang presence ni Lord while we are worshiping truly to our God. Not in our human resources or your human strength. No, hindi mo makukuha ang presensya ng Diyos sa web. Hindi mo makikita ang ano kung dun ka sa labas, makikita mo while you are worshiping to the Lord. Hindi mo makikita yan sa girlfriend mo. Hindi mo makikita yan sa boyfriend mo. Makikita mo yan sa presensya ng Diyos. Yung kaligayahan. Hallelujah. Yun po ang gusto yun ng sekreto ni Joshua. Experiencing the presence of the Lord. Kaya niya napagtagumpayan. Kapag kasama mo ang Diyos, sapat na yon. Amen? Kapag kasama mo ang Diyos, sapat na yon. Alam niyo po, tuwan-tuwa po ang puso ko while we are worshiping. Alam niyo po, sa pagpalakpak pang ni Julian, I'm so blessed. Oh! Kung nakikita ko yung anak ko, pumapalakpak, aba, sarap ng pakiramdam nun. Tandaan yan. Tandaan yan. Mahal na mahal ko po yan. Pagkausap po kami yan, 1:00. Dali. Tuwan-tuwa po ako kay Julian talaga. Yan po yung unang-unang talagang hallelujah. Keep up the good work na. Keep up the good work. Hallelujah. Kaya sabi po ng Romans 8:31 na, sabi po dito, kasama po natin yan Diyos, sapat na yon. Sapat na yon, amen? Sabi po sa Romans 8:31, what then shall we say to these things? If God is for us, who can be against us? Amen? Ulitin ko po, what then shall we say to these things? Hallelujah! If God is for us, who can be against us? Kung ang Diyos ay panig sa'yo, sino ang laban sa'yo? Hallelujah! Nasa atin po ang Diyos, I am be with you wherever you go. Yun yung pangako ng Diyos. So, ano man yun? If God is for us, who can be against us? Hallelujah. Kung nasa atin ang Panginoon, sino ang laban sa atin? May higit pa sa Diyos? Ikaw ba higit sa Diyos? No, amen. Kaya nakakarapat dapat lang siyang purihin. God made you. Amen? God made you. You're not made God. Hello? Kaya, He deserves all glory, adoration, praise, thanksgiving. Amen? Kasi, God is with us. Hallelujah. God is with us. Number 3. Sabi, tapos na. Entering the promise requires obedience. Eto na po, dito po tayo magsisimula. Hallelujah. Entering the promise requires obedience.
Sa Joshua chapter 1, paulit-ulit po sinabi ng Panginoon na sundin mo ang aking salita. Sundin mo ang aking salita. Mark, sundin mo ang aking salita. Hallelujah. Sundin mo ang aking salita. Sabi kasi sa Joshua 1:8, alam niyo po, ito pong Joshua 1:8, nung ako po ay nagkaroon ng asawa, akin pong talagang kinabisado ito sa aking buhay. Kalaban nilagay ko po ito sa aking puso. Sabi doon, keep this book of the law always in your lips. Meditate it day and night so that you may be careful to do what is written in it. Then you will be prosperous and successful. Kung gusto mo magtagumpay, kung gusto mo maging success, ito ang sagot. Hello? Hello? Ang aklat na iyon ay basahin. Dili-dilihin araw at gabi upang matupad mo ang nasusulat doon. Sa ganon, giginhawa ka at magtatagumpay. Ang daming tao hindi alam ito. They always seek the money. They always seek the work. Mawawala din. Hindi po masama ang mag-work. Pero unahin po natin ang Diyos. Kaya keep this book of the law always ba? Always on your lips. Kasi habang nagbabasa tayo, tinuturuan tayo ng Panginoon. Habang nagbabasa tayo, tinuturuan ka ng Diyos na gawin yung tama, gawin yung mabuti, gawin yung nakakalugod sa Panginoon, at naniniwala ko yung mga lahat ng gawa ng kalaban, aalisin niya yan. Para yung resources mo, dumadaloy palalo. Hello? Naniniwala po ako. Then you will be, hindi sasabihin ng Panginoon yan kung hindi siya totoo. Hindi sasabihin niya ng Diyos sa'yo, sa buhay mo, kung hindi Kanya talagang gustong pagpalain. Ang gusto lang ng pagpala, alam niyo po, ang ayaw lang ng Panginoon na gawin, yung hindi ka pagpalain. Tama po ba? Yung hindi ka pagpalain, yun lang po. Hallelujah. Keep this book of the law always in your lips. Meditate on it day and night so that you may be careful. Do everything what is written in it, then you will be prosperous and successful. Hallelujah. Huwag kang lumihis, kapatid, sa salita ng Diyos. Kaya minsan yung ating mga buhay ay nagiging devastating o nagiging pangit, nagiging wala ang presensya ng Diyos kasi lumilihis ka. Minsan narinig mo, mawawala agad. Dapat po mga kapatid, hallelujah, huwag kang lumihis. Magnilay ka sa kanyang kautusan. Amen? Dili-dilihin mo araw at gabi upang matupad mo ang nasusulat sa salita ng Diyos. Para matanggap mo ang pangako, sumunod ka. Amen? Alam natin ang pagsunod ay susi ng katagumpayan, mga kapatid. Kung iniisip mo, abilidad mo ang susi ng tagumpay, nagkakamali ka. Hello? Ang mag-ahatid sa'yo ng tagumpay, ang susi ay ang pagsunod mo sa Diyos. Kaya nga malinaw na malinaw nakapunta sila sa lupang pangako. Sinamahan sila ng Diyos, kahit mga higante, ang kanilang lalabanan. Ang tindi. Kahit na malaki pang mog, hindi sila makano, pero sa pamamagitan ng praise and worship, naguho ang wall of Jericho. Grabe. Saan ka pa? Saan ka pa? Sa Diyos ka na. Hallelujah. Sumunod ka sa Diyos. Alam natin ang pagsunod, hallelujah, ay susi ng tagumpay, mga kapatid. Pwede po ba natin sabihin sa ating katabi, kailangan nating sumunod. Amen. Blessing follows obedience. Tandaan po natin ito. Lahat ng pangamba mo sa buhay, lahat ng problema mo sa buhay, ang susi ay pagsunod mo sa Diyos. Ulitin ko po. Ang lahat po ng ating pangamba sa buhay, nangangamba po ba kayo?
Nangangamba ba kayo? Hallelujah. Minsan may pangamba, di ba? Minsan may takot. Minsan may trials ang buhay. Lahat ng panggamba mo sa buhay, ang susi niyan ay pagsunod mo sa Diyos. Pagpapasakop mo sa Diyos, kapatid. Hello? Pagpapasakop natin sa Diyos. Hallelujah. Yung takot, yung pangamba, pag sumunod ka sa Diyos, mawawala yan. At blessing will follow. Ganun po yun, mga kapatid. Parang 1+1 lang yan. Kasi sa pagsunod po, nandun po yung provision. Hello? Sa pagsunod mo sa Diyos, kapatid, nandun yung provision. Bakit ko sinabi? Si Abraham, sumunod sa Diyos. Pinagpala ng Panginoon. May guya, hindi napatay si Isaac. Si Enoch, hindi si Kainok ha. Si Enoch, mga kapatid, hallelujah, dinagit sa alapaap, hindi namatay. Kasi sa pananalig niya sa Panginoon, sumunod siya sa Diyos. Si Job, ang daming nawala sa kanya, pero sumunod pa rin siya. Anong sabi sa chapter 43? Ibinalik ng Diyos ng doble. Hello! Saan pa tayo? Kapatid, saan ka pa? Ikaw ba ba'y dun pa rin sa bago mong... ito lang ako eh. Standby lang ako ha. Huwag niyo akong kukulitin. Si Noah, hindi naman umuulan doon. 30 years ago, hindi umuulan. Kapatak walang... Pero pinagawa ng bangka, gumawa ng bangka, sumunod. Naligtas ang kanyang pamilya at siya. Ganun din ka, kapatid. Pag ikaw ay susunod, hindi maaring hindi ka maliligtas. Si Jesus sumunod. Maraming naligtas, nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen? Hallelujah. Hallelujah. Sumunod ka para maraming maligtas, kapatid. Hello? Sumunod ka para maraming maligtas. At sino naman yung hindi sumunod sa Bible? Makinig kayo, mga kapatid. Hallelujah. Sino naman yung hindi sumunod sa Panginoon? Yung rich man. Hindi kilala ng Diyos. Mayaman, pero hindi sumunod, impyerno. Si Judas. Hindi sumunod. Nagpakamatay. Hello? Si Saul. Hindi sumunod. Pinagharian siya ng demonyo. Gusto mo ba pagharian ka ng demonyo? Akala mo lang, ang gwapo mo, ang ganda mo, pero ang loob mo pala, demonyo. No way! Amen? Sumunod ka! Amen? Sumunod ka sa Diyos para makita mo ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Ayaw na natin nung napakaraming problema. Kasi ang problema equals problema is problema pa rin. Pag sumunod ka, equals nun, magandang buhay. Magandang buhay, kapatid. Hindi masamang buhay. Hallelujah. Pag sumunod tayo sa Panginoon, hindi hadlang po yung ability po natin sa ating mga sarili. Hindi po hadlang yon. Alam niyo po ang hadlang, mga kapatid, sa buhay natin, kung bakit tayo hindi napagpapala o bakit hindi natin maranasan yung presensya ng Diyos because of our disobedience to God. Because of your disobedience to God, hindi mo maramdaman ang Diyos sa buhay mo. Hallelujah. Hindi mo maramdaman. Binibigyan ka na ng salita, hindi mo pa rin maramdaman kasi you always neglect the Word of God. Hindi akin yan, hindi akin yan. Alam niyo po, kaninang devotion natin, sabi ni Pastor Josiah, akin ito. At kita mo po, pinagpapala si Pastor Josiah. Hallelujah. Nawala na yung baby nila, pero binalik ng Diyos. Hello! 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 Ganon kapangyarihan ng Diyos. Sumunod ka. At ang pamilya mo ay magiging maayos. Hindi magiging masama. Hindi magiging sigalot. Alam niyo po, mga kapatid, mahal na mahal tayo ng Panginoon. Hallelujah. 30 beses sinabi ng Panginoon ito, be strong and
courageous. Take courage, kapatid. Don't be afraid. Huwag ka mangamba na gumawa ng tama. Mangamba ka na gumawa ng mali. Hello? Minsan, yung mali pa ang nakakatawa. Yung tama, hindi na boring na sa kanila. Tama dapat ang gawin. Amen? Hindi mali. Hallelujah. Pag ang presensya ng Diyos ay nasa atin, mga kapatid, wow, sinong laban sa atin? Hallelujah. Ibig sabihin po, kaya po sinabi, be strong. Kaya sinabi ito ng Panginoon kay Joshua, alam ng Diyos na tatakot talaga si Joshua eh. Hello? Si Joshua po ay natatakot kasi po, syempre naman, kilala niya si Moises. Lagi niyang kasama. Tapos ililipat sa kanya yung baton. Tapos libo-libong Israelita ang kanyang pangungunahan. Mahirap yun, kapatid. Mahirap po maging leader. Mahirap po maging leader. May isang leader po, gusto silang ituwid sa tama. Ang tingin pa sa kanya, kontrabida. Hello? Minsan gusto na ng pastor na matuwid ka, ituwid ang landasin mo. Minsan ang tingin pa sa iyo, ang tingin pa sa pastor, kontrabida to si pastor sa buhay ko. Kontrabida to eh. Pero yun po yung nasa salita ng Diyos. Minsan, sasabihin ng pastor, umattend ka ng small group. Ayoko kasi maliit lang. Kaya nga small group eh. Mahirap po maging leader. Siguro po natakot si Joshua, nakita niya si Moises. Nag-i-invest ng time. Nag-i-invest ng time kahit pagod na. Nag-i-invest yung si Moises, pero nakikita ni Joshua, hindi nakikita ng mga Israelita. Hello? Tapos minsan ganito eh, no, mga kapatid. Hallelujah. Talagang nag-invest yung pastor. Talagang may pakita sa kanila. Abay, pagkatapos makikita mo lumipat ng ibang church. Siguro po nararamdaman po ni Joshua mahirap talaga maging leader. Kaya po, ganun po, kaya sinabihan po siya ng Panginoon. Siguro nakita ni Joshua na nag-follow up si Moises. Nag-follow up si Moises. Ang saya-saya. Ang saya-saya ni Moises. Nung bumalik si Moises, ang lungkot. May nakausap pa ng mag-asawa. Yung bigat, yung lungkot, yung sama ng loob, dala-dala ng pastor. Dala-dala ni Moises. Tapos pag-uwi, hindi makatulog yung pastor. Kasi iniisip at pinapanalangin. Samantalang yung kinansel, mahimbing ang tulog. Mahirap po. Naiintindihan ko po si Joshua. Kaya po sinabi ng Panginoon, don't be discouraged. Huwag kang mangamba, kapatid. Alam niyo po sa church na ito, dito lang tayo makakakita ng 2 a.m. na madaling araw, tatawagan ng pastor. Pastor, nakakaabala po ba ako? Anong isasagot ng pastor? Actually, kanina ko pa hinihintay tawag mo eh. Boring kasi ako ngayon eh. Kailangan ko may kausap. Minsan ganun eh. Mahirap po. Pero pagkatapos po niyon, ginhawa. Amen? Pagkatapos po ninyong ginhawa, pansinin po ninyo mga kapatid, sa Pilipinas, ang doktor, hawak lang, 1,000 na. Punta sa lawyer, 1,500. Konting salita. Pumunta kay pastor. Hallelujah. Nag-counsel simula 2 a.m. hanggang 5 p.m. Magang-maga ang mata ng pastor. Magang-maga din ang mata ng kinounsel. Tapos sasabihin, pastor, may pera ka ba dyan? Papadala ko sa Pilipinas. Pastor,
Hatid mo naman ako sa trabaho, wala akong sasakyan ngayon. Grabe, no? Ang hirap po maging leader. Kaya po siguro yun ang nararamdaman ni Joshua. Pero po mga kapatid, hallelujah, pagkasama mo ang Diyos, walang mahirap. Amen? Hello? Wala pong mahirap, lahat masaya. Hallelujah. Meron po, gabing-gabi, double-double. May nagpabili po sa pastor, double-double. Pagka binili po ng pastor, talaga, gabing-gabi. Praise the Lord. Alam niyo po, hindi ko po sinasabi po ito para po, wag niyo po akong tawagan. Alam niyo po, kalakasan ko po kayo. Tandaan niyo po yan. Kahit po tumawag kayo ng tumawag sa akin, kahit madaling araw po yan, okay lang po sa akin. Opo, dahil mahal ko po kayo. Amen? Naniniwala po ako, ito po yung panawagan sa akin ng Diyos. Amen? Ito po yung gusto ng Diyos na magtulungan po tayo. Amen? Hindi po tayo magsisiraan, kundi magtulungan. Lalo-lalo na po, pupunta po tayo sa bagong place po natin. Kaya sinabi ng Panginoon sa buhay ko, be strong and take courage. Do not be afraid. Do not be afraid. Do not be discouraged. Don't let your heart be troubled, sabi ng Diyos sa bawat isa sa atin. Don't let your heart be troubled, kapatid. Sagana ang biyaya ko sa buhay mo. Hallelujah. Madami po tayong napapagdaanan. Ngayon po mga kapatid, lilipat na po tayo sa bagong place natin. We will be entering the promised land. Bagong sambahan, bagong kusina. Doon tayo kukuha ng mga pagkain natin. Hallelujah. Bagong place, bagong expansion. Gusto natin po na lumaki po ang ating church. Amen po ba yun? Amen po. Naniniwala po ako, binigay po sa atin ito ng Panginoon. Amen? May matinding gagawin po ang Diyos sa bawat isa sa atin. Amen? Kaya po sinabi ng Panginoon sa bawat isa, be strong and take courage. Sabi po ng Panginoon muli, sa Joshua 1:9, tandaan natin po ito mga kapatid. Tandaan po natin. Sabi po doon, have I not commanded you, be strong and courageous, do not be afraid, do not be discouraged, for the Lord your God will be with you wherever you go. Sa Tagalog po, ulitin ko po, gusto ko po manamnam po natin. Tandaan mo, Mesya, tandaan mo, Neslin, tandaan mo, Peya. Hallelujah. Ang bilin ko, magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Huwag kang matakot, huwag kang mawalan ng pag-asa, sapagkat akong si Yahweh, ang iyong Diyos, ay kasama mo saan ka man magpunta. Hallelujah. Sumunod po ba si Joshua? Dito na po ako magtatapos. Wag mo na kayong pupunta. Alam niyo po, sumunod po ba si Joshua? Amen. Amen po. Tama po ba? Sumunod si Joshua. Kaya po nahati po yung Jordan River. Kaya po nakapasok po sila sa lupang pangako. Alam niyo po, ang inyong pastor, for the glory of God, 2014, dumating po ako dito. At ang word po sa akin ng Panginoon ay, sinabi na po ni Brother J.R. ito, sa Psalms 37 verse 4, delight yourself unto the Lord, and He will give the desire of your heart. Sa Diyos mo hanapin ang kapayapaan, ang kasaganahan, at ang pangarap mo ay iyong makakamtan. Sinabi ng Diyos sa buhay ko. At sabi ng Diyos sa buhay ko, sa Isaiah 41 verse 10, do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you. I will help you. I will uphold you with my righteous right hand. 2014, dumating po ako dito. Pinanghawakan ko po ang salita ng Diyos. At ito po yung picture ngayon. Hallelujah. Sabi po sa akin na, delight. Ito yung desire ko eh. Ito yung desire ko. Kaya sabi sa akin ng Lord, bago mo makuha ang desire mo, at sa bawat isa po sa atin, may desire po tayo sa ating mga anak, may desire po tayo sa ating buhay, may desire po tayo sa ating pamilya, may desire po tayo sa ating sa trabaho, at may desire po din ako na magkaroon ng bahay-sambahan. Alam niyo po ba, tumawag si Ate Daisy? For background lang po ito ha. Pwede pa po ha? Pwede pa?
30 minutes pa. Sorry po mga kapatid. Background po ito, tumawag po, nasa office po ako sa Span, at tumawag po si Ate Daisy. At sabi niya po, Pastor, nasan po yung upuan ni Linda? Baka magalit na naman yun sa atin. Kasi po lagi nawawala yung upuan doon. Kami po ni Ate Daisy ang laging nagbabalik. Kasi hinahanap niya pagdating ng Monday. Sabi ko, lagi na lang galit po si Linda. Sabi ko gano'n. Ate Daisy, hanap tayo na malilipatan. Alam ko may bibigay ang Diyos. Nakita ko po agad yan. At sinabi ko po kay Ate Daisy. Walang abog-abog si Ate Daisy. Sinabi niya po, Pastor, puntahan natin. Pastor, puntahan natin. Pinuntahan po namin. Ayaw po namin yan dati. Kasi po, maliit. Ang daming divider noon. Ang dami talaga. Ay, hindi tayo kasya Ate Daisy dito. Mas malaki pa yung sanctuary na ano. Yung nawala yung lahat ng divider. Ang laki pala nito. Praise the Lord. Hallelujah. Talagang mag-tumbling-tumbling pa tayo sa praise and worship doon eh. Kayang-kaya. Di ba? Kaya praise the Lord. Hallelujah. Kaya po sabi ko, Ate Daisy, ikaw na pong gumawa ng paraan para makausap po na. Kausap agad si Ate Daisy. For the glory of God, hanggang ngayon, mga kapatid, delight yourself unto the Lord. And He will give the desire of your heart. Hindi lang po kay pastor yun. Hindi lang kay pastor yun sinabi. Sinasabi din sa inyo, delight yourself unto the Lord. Alam ko, marami tayong problema, marami tayong pinagdadaanan, maraming sigalot ang buhay, maraming iniisip, kahit sa trabaho, maraming iniisip. Alam nyo, kapatid, kahit sa trabaho, magiging masaya ka eh. Kasi ang presensya ng Diyos ay nasa iyo. Ang presensya ng Diyos ay kasakasama mo. Hindi ka niya pababayaan, iiwan. At ito po ang sabi ng Panginoon. At ito po ay sinasabi ko rin po sa inyo. Sabi po ng Panginoon sa akin, at alam po ni Ate Daisy ito, ni Linden, ni Brother JR, alam po na ito. So Matthew 28 verse 18 to 20. Sabi po dito, Then Jesus came to them and said, All authority. Pansinin po natin to. Gusto ko po makita niyo yung kapangyarihan na binibigay po sa atin ng Diyos. Then Jesus came to them and said, All authority, sabi doon, in heaven and on earth has been given to you. Hello? Naniniwala po ba kayo? To me and to you. Therefore, go and make disciples to all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. I am with you always to the very end of the age. Hanggang sa dumating ang Panginoon, kasama natin siya. Sumunod ka, kapatid. Sumunod ka, kapatid. Hallelujah. Sumunod ba ang alagad nung sinabi ito? Amen. Sumunod si Peter. Ang ginawa ni Peter, nag-preach siya. Unang preach siya, 3,000. 3,000 ang tumanggap. Ngayon, 3,000 preaching, isang ligtas eh. Iba na ngayon eh. Ayaw maniwala sa salita ng Diyos sa mga tao. Hello? Ngayon, 3,000 preaching mo na. Isa pa lang naliligtas. Noon, isang unang preaching pa lang, 3,000 na naligtas eh. Sumunod, ano pong nangyari? Nag-preach ulit si Peter, 5,000 naman. Ang kalalakihan pa lang yun. At tumanggap sa Panginoon bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanilang buhay. Sumunod, nag-preach ulit si Peter, multitude naman. Hallelujah! Multitude naman ang tumanggap. Alam niyo po, pinasa ng Jesus Christ, pinasa sa alagad, pinasa hanggang sa makapunta sa Pilipinas. Ang Word of God. Pinasa sa Pilipinas, pinasa. 2014, dinala ang salita ng Diyos dito sa St. Paul, Canada, Alberta.
Pinasa. Ganon din po sa atin ngayon. May promise lang tayo, may promise building tayo, mga kapatid. Ipasa ngayon natin ang salita ng Diyos. Ipakita natin dito sa St. Paul na ito na iba tayo kaysa sa kanila. Iba tayo na nananampalataya sa Panginoon. Hindi tayo katulad nila. Amen? Hallelujah. Ipakita natin, mga kapatid, na tayo ay mananampalataya ng Diyos. Amen? Don't be discouraged. Don't be afraid. God is with you. God is with us. Hallelujah. Kaya sama-sama po natin pagtulungan, mga kapatid, ang pinagagawa po ng Diyos sa ating buhay. Sumunod po tayo sa Panginoon. Go therefore and make disciples to all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Alam, naniniwala po ako, i-preach po natin yung gospel, ipasa po natin. Alam ko po, naniniwala po ako na kasama po natin ng Diyos. Amen? Amen po ba yun? Okay, tayo po ay manalangin. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Panginoon, maraming salamat po, Panginoon, sa salita niyo po, Panginoon. Patuloy niyo po sinasabi sa amin, Panginoon, na kami po ay magpakatapang, Panginoon. Hallelujah, maging strong, Panginoon, sa aming pananampalataya. At patuloy po kayo, Panginoon, maghari sa aming mga buhay. Patuloy niyo po kaming turuan na maging matapang. Hallelujah. Turuan niyo po kami, Panginoon, na hindi matakot. Ipaalala niyo po sa amin, Panginoon, na kasama po namin kayo. Bigyan niyo po kami ng lakas para sumunod sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Tulungan mo kami makapasok, Panginoon, hallelujah, sa pangako mo sa bawat isa po sa amin at yun po yung aming kaligtasan, Panginoon. Lord, maraming salamat po sa lahat ng ginamit mo, Panginoon. Hallelujah. Sa bawat isa po sa amin, Panginoon, salamat po, Panginoon. At kami po, Panginoon, nagpapasalamat, Panginoon. Dinala mo po kami, Panginoon, sa bahay-sambahang ito, Panginoon, para purihin ka at sambahin, dakilain at luwalhatiin sa aming mga buhay. Ating pong itaas ang ating kamay and receive the benediction of the Lord. Hallelujah. The Lord keeps you from all harm and watches over your life. The Lord keeps watch over you, and you come and go, both now and forever. In Jesus' name, I receive it, Lord. Amen and amen. Praise God, praise God.